para hindi campaign ito. Anong Jonah? Totoo to. 3.7% bagsak ang ating agriculture. Noong third quarter. Ibig sabihin po mula July, August, September. Akala ko ayos na tayo. Ang sinisisi po, bagyo. Yung mga malalakas na bagyo, nangyayari na October. Mali ata. Hindi ata kasalanan na ba? El Nino siguro may kasalanan. Hindi. Let me check with my AI. Bagyo at 3.7% laglag ang agriculture. Ano ang cause? Crops, pananim, livestock and fishery. Ano po umakyat? Manok. Ang laki ng inakyat ng manok, ng growth ng manok, ng poultry. Umakyat po almost 6%. Ang production, ha? Kung yung epekto dahil sa El Nino o the weather, bakit yung manok umakyat? Production ba yan? Oo. Hindi import. Kasi Hindi import production. Local production kasi umakyat din yung import ng manok. Kahit na umakyat na yung import, Nag-produce pa rin. produce pa din. Bakit sa manok mangyayari, umaakyat? Yung ibang sektor Pare-pareho naman sila nasa Pilipinas. Kung yung sinasabi ni Dar Junior, Hindi. Ano yan? Kiko Laurel. Kiko Laurel Junior. Secretary Laurel. Kala ko Dar Junior. Lagi ako nalilito dyan. Oo. Sabi po sa statement, combined effects of El Nino and La Nina. Naku, mabigat yun, ha? May confluence of, Pare, nag-usap yung si El Nino tsaka si La Nina. La Nina. Tinira tayo. Pero in-exempt nila yung chicken. Iniwasan. Iwasan nyo. Exempted yung chicken. Oo. Pero nangangako daw po siya. Another pare. Plano. We are implementing changes to the rice cropping calendar and building infrastructure to mitigate the impact of climate change. Tapos ka, boss. Kasi October dumating itong tatlo Julian, Christine, at saka Leon. Third quarter to Ito, fourth quarter. Hindi, tsaka bakit Mas bababa pa. Mas bababa. Ang solution natin dun sa kapalpakan ng third quarter ay nangangako tayo na magtatayo na tayo. Bakit hindi ka noon nagtayo? Ngayon lang marirelease yung funds, sir. Gano'n. Ba't di mo hiningi noon? Sa ibang bagay na ilagay ho. Yung para po kumaga, Consuelo de Bobo, hindi, may gagawin naman kami in the future. So, pangako. Relax lang kayo. May plano. Kailan pa naging balita ang plano, pare? Noong panahon natin, hindi balita yung plano Ang kabilin-bilinan po ng aming... Pag kayo editor, kayong dalawa, nag-editor kayo Plano. Sasabihin nung Bumalik ka rin po kapag may... Gawin mo istorya pag naitayo na yan. Naitayo na. Yun ang ano. Ganun ba? Oo, mahirap yung plano. Hindi po balita yan hanggat hindi nangyayari. Sir naman may press statement Please. Ayun. Complaint na natin to. Statement yesterday. Okay. May plano naman. Matitindi yung mga editor na yon. Bill Cruz, pare. Pocholo Romualdez. Pocholo. Naku, papatayin ka nun. Yung si Iking. Lalo mo si Iking? Si Iking. Ay, nako. Pupunitin yung kopya mo. Joe Luna Castro. Ano tong vision? Ano yung vision Hindi balita yung vision iyo. Pinggalang. Pinggalang. Hanggat di nangyayari, hindi balita. Ito naman si Raul Montemayor, isa pa to Sumama rin. Federation of Free Farmers. Sumama rin si Raul. Federation of Free Farmers National Manager. Sabi niya sa statement, hindi naman pwede lahat yan. Sa weather na lang natin isisi. Raul naman. Hindi naman lahat yan. Sumuporta ka naman, Raul. Ikaw na kontra ka ng kontra pinakikita lang yan na napaka-vulnerable ng agriculture sector sa nangyayari sa external factors.
Ngayon, ano nga ba? Vulnerable ang agriculture. Why? Through years and years of neglect. Yan po yan. Walang ibang dahilan dyan. Magmula pa nung 86. Kasi nakahawakan na sana. Pinansin ba natin yung agriculture, 86, ilang 40 years, 38 years na. Tuloy-tuloy eh. Napansin niya raw, yung reduction, yung growth, yung negative growth, despite the increase in prices, nagkaroon ng negative growth, ibig sabihin niya, talagang laglag yung volume of production. May punto ba siya doon, pare? Palagi ko meron eh. Hindi, tsaka yung sinasabi nga ni Raul, pwede bang for 38 years, puro weather na lang. Wala na ba tayong ibang measures na pwede, at least mamitigate natin yung ating problema? Decline ng decline eh. Wala na ba tayong pwedeng gawin? O sige nga, totoo, may weather problem. Sige na, pero wala ba tayong pwedeng gawin? Bakit nung before that, 38? Okay naman. Okay naman. Weather din yun. O paano? Sabi naman ng, ano ba to? Sinag. Naku. Sinag. Sendong Sok. Umakyat daw ang poultry sector. It's the lone bright spot, sabi niya. Pero, ang baba daw ng kita ng mga magpo-poultry. Patay! In the future, malalaglag lang yan. Magiging vulnerable. Kasi hindi na siya nagaganahan. Ang farm gate price daw po, bumababa below the cost of production. Okay? So, ano nangyayari dito? Ano po ba nangyayari sa agriculture? Kasi, ang ating policy of too much importation, yan na. Yan ang pambanat. bumababa siyempre yung buying sa farm gate. Siyempre. And Nandito pare, ito na ang masakit. Sana kung bumaba yung farm gate because of importation, makikinabang tayo mga kumakain. Hindi rin. Hindi po eh. Pareho rin. Ang tindi raw ng retail price. So, sino kumikita dyan? Yung trader, tsaka yung importer. Kasi ang baba ng buying price sa farm gate. Di ba? Papasok na itong importer. Kaya bumaba eh. Pasok yung importer. Yung supply niya, ibebenta niya na mataas. Mataas ang retail. May mali po nangyayari dyan. Dysfunction. Ang laki ng dysfunction niya. Yun ang sinasabi ng Sinag. So, darating araw, maski itong magpo-poultry, Wala na yan. ayaw na rin. Kasi nalulugi. So, ano ba ang kailangan mangyari sa agriculture? Dapat siguruhin natin na yung mga producer na yan kumikita. At hindi sila kikita kung ating policy ay importation ng importation. Bawat na lang importation. Kilos natin. Hindi, kaya may mga programa sila para labanan ng climate change. Impounding water areas, irrigation, enhance para makalaban. Alam mo, gaano katagal bago matayo yung mga water impounding na yun ang sinasabi vision ni Dar Jr.? Baka so makabilang buhay na siya. Hindi pa rin nagagawa. Wala pa rin, hindi pa rin na itatayo. Oo. Ganon ka useless yung press statement niya. Does it give you any comfort na ganon yung ating agriculture secretary? Alam natin, milyon ang nagugutom dito sa Pilipinas. Tapos ganon yung sasabihin niya pag bumagsak yung output natin sa agriculture. Meron naman kami plano gawin yung lagi mo binabanggit pwede kaya ganito ang natin. Di na inventaryo na natin ngayon. Lahat. Okay. Per sector. Rice, etc. Ganito. Ito gagawin natin. Hindi. Na-inventaryo mo na. Ngayon, ang ano mo, ito will last for the next 6 months. May supply tayo. May supply tayo. Okay. Ito ang gagawin. Pwede ba kayang ganitong ka-drastic? Walang importation ng lahat ng mga ganito. Nandito yan eh. Ngayon, in the meantime, ito na next 6 months, umpisahan na natin lahat yung mga pag-ayos natin dito sa mga sektor na ito. O ano-ano yung mga kailangan nyo. Walang importation, huwag kayo mag-i-import.
nothing. Walang papasok dito ng mga ano. Ikawawa naman yung mga importer. No, they cannot say that. Ang sasabihin lang Hindi pwede? the prices will go sky No, high. I know. And this will... You cannot do that because I have an inventory. Alam ko kung ano yan. Tama, oo. Pag ginack up nyo, Economic sabotage yan. Titirahin kita. tama. Alam ko kung meron eh. Alam ko meron eh. May inventaryo ako sa inyo. At saka yan, i-open up ninyo yan. Hindi pwede yan. Political will yan. At hindi ng ng decline ng ating rice production, 12%. O sipin no? Sipin mo, 12%. Saka per semester, per quarter. Kasalanan ba lahat yan ng weather? 12%? Kasalanan lahat ng weather? O kasalanan ng policy? Partly. Baka... kasi yung ibang crops tumaas eh. Paano yun? Kasi wala namang importation policy sa ibang crops eh. Hindi, halimbawa na lang. That tells you something. Oo eh. Ganun. Halimbawa na lang sa rice. Na sinabi nila na ganyan. Yun. Wala. Ibig sabihin po ni Jonat, kailangan meron tayong gawing drastic eh. Oo, drastic. Hindi pwede yan na ganyan 3.7. Every quarter na lang ganito. Kaya nga, sinasabi, pag bumagsak ang agriculture, ang economy natin, wala. Mahina. Ngayon, ano tuloy? Dahil mahal ang pagkain, noong isang araw, ni-report namin, na ang inflation rate natin ay mababa. Di ba? Maganda na yun, 2.3 ba? 2.9, ganyan. Ang napakaganda compared to the rest of the world. Pero ang matindi ron, ang malaking contributor dun sa 2 napakaliit na yon ay yung bigas. Di ba? Paano natin masosolve yung kagutuman dito sa Pilipinas? Kung ganyan ang nangyayari. Basic Basic bigas. po yan, pagkain. Dapat dyan tayo nakatutok. Factory output, bagsak. Bagsak din. Ano nangyari? Ang ating trade, Imbalance. Mas malaki ni-import natin, ay lalo lumala. Nakakatulong ba dun yung kasi ang exports natin, pare, wala. Yung trade deficit. Wala. Sa site, dahil yung site time kasi, puro car exhibit lang ang ginagawa. Sa car exhibit. Pero tatanong sa akin, hindi ba daw pwedeng bawiin yun? Yung lupa dyan for almost 5 hectares, 4.9. Pwede talagang bawiin yun. Pwede bawiin yun. Pwede yun. Dahil yan nangyayari. What will it take? Court case? What? Ano mo na yan? Grossly disadvantageous. Di kasuhan mo ako, pero take over na kita. Government action. Government action. Kung ayaw nga gumalaw ng government, ilang taon na yan sinasabi, hindi nga gumagalaw ang government eh. Yan na nga problema. Apparently, malakas yung... Pinaimbestiga na nga kayo Humahawak. ng conception eh. Wala nangyari. Meron ba citizen action na pwede mangyari? Ano yung bakuran mo yun? Take over. Take overin mo. Sabi nito. Maglagay ka doon ng mga producers, yung mga maliliit. Hindi, kami na to. We'll take over this. We'll take over. We have a cooperative of small producers. Kami na. Kasuhan nyo kami. Sa kinabukasan, ito na yung mga pulis. Meron, alimbawa, isang NGO magdidemanda sa court. Meron na ba nangyaring ganyan? Wala akong ma-recall. Wala pa. Usually kasi, yung mga involved dyan, natalo doon sa bidding, yun ang magko-court case, di ba? Ito, wala naman bidding to kasi. Walang Hindi nag-bidding to. So, merong kalaban, kaya magkakaroon ng court case. Yung ganitong kaso, wala pa ako nalalaman, natatandaan. Class suit. Hindi. Ang government action will then. Yun na anyway, that's the only way we can remedy the situation. Kasi ganito yan. Kaya yung mga NGO, nakakakilala ko rin at lahat, ang kanilang sinasabi noon pa, Brad, pag binigyan mo ng pagkakataon si ICCP
napatagalin talagang hawak niya. Pag nagkaso ka. Pag nagkaso ka. Kaya kailangan government action. Di ba? Pag kinaso mo, sasabihin ng government, may kaso yan eh. Yeah, Di ba? Tapos na. How do we force the government to take action? Biro nyo po, 1996. Binigayan. 5 hectares almost, 4.9 hectares. Ibinigay ng gobyerno yan at 1,000 pesos rental per year. Sa ang computation ko, 2 centavos Per square meter per year ang renta niya. Magkano yung monthly, pare? 2 centavos times 60. At 60 cents. Hindi, monthly. 1 year nga yung 2 centavos. 1,000 pesos per year for 5 hectares. Ayan. Government land dyan. Tapos, ang nakikinabang dyan, yung nagpapatakbo ng World Trade Center, which is Investment and Capital Corporation. ICCP. ICCP. Ano bang ginagawa na dyan? Nag-e-exhibit po ng mga kotse, ng mga The motor baril, industry. Yan. Paminsan-minsan. yung malakas pagkakitaan. Firearms industry. Samantalang ang purpose dyan is to promote Philippine products. Meron din hong ganong exhibit, far and in between. Meron? Meron. Yung pay. Ba't kaya hindi ko nababalitaan? Hindi nila ina-advertise. Ang nakalagay doon yung mga products ng bawat region, yung mga ganon. Ngayon, itutuloy ba ni Senator Coco Pimentel yung investigasyon? Baka barahin siya ng ibang senador. Kung ako sa kanya, tuloy ko. It's not up to him, parin Jonathan. Kung may mga kakampi yung ICC doon ng mga senador. Then, I will continue writing letters to the executive. And I will have... Hindi ka titigil. Hindi ako titigil. Meron akong shame campaign. I will write to this Secretary of Trade and Industry. And kung maayos na rin si Coco, paano? Wala na tayo. Wala na tayo champion. Pag tumigil si Coco, wala na tayo champion. Moto proprio, the Department of Finance. Meron ng mga ibang attempt na ganyan nag-iingay. Pagkatapos pa iimbestigahan, tapos walang mangyayari sa investigasyon. Si Joey Concepcion nga, ngayon, sino ba yung bago? Ang DTI po, ganito yan. Ang may responsibility dyan, mga cabinet. Why? Sila po yung nakaupo sa board. Noong korporasyon na may hawak niya ang lupa na yan. Il-export. Yang mga cabinet finance, nandyan ang NEDA, nandyan ang DTI, and yet, wala silang ginagawa. Doon pa lamang, pare, meron na silang kaso doon Di ba? I'm on radio. Yung DTI, ang lumalabas na chairman niya. I'm on radio. I will... Paano yung mga... radio right now. I'm on radio. Paano yung mga ibang cabinet secretary? Ba't hindi nila... Why don't they take action? Nasa cabinet Ang laking niyan Ano yung tawag mo dyan? Expressway robbery ba yan? Highway robbery. Super! Unless ang nakakapture lang ng ating attention yung car at saka gun show, baka meron silang mga ibang programa para sa mga exports. Yun nga, yung furniture. Bakit hindi natin naririnig? Yun na nga may nagkukulang din sila. Furniture. Bakit umaangal yung mga exporters? Seashells. Bakit umaangal si Coco? Ang sinasabi niya, wala namang nangyayari sa mga exporters. Sinisingil nyo pa pag sumasali sa trade show abroad. Di ba? Sinisita niya yung SITEM. Yung SITEM po, okay, bago ka makasali sa trade exhibits abroad, ang laki ng gastos mo. Paano kakayanin ng yun? Samantala kung meron ka expo na ganyan, whole year round, paiba-iba ng product. Siyempre, magbabago ka ng product. Lahat ng buyers dumarating dito, tinitignan. Yun yung idea Hindi nga yun nangyayari.
Sinasabi nga ni Coco, yung mga exporters natin, kailangan pa gumastos na malaki para lang ma-promote yung kanilang produkto. Samantalang yan ang purpose niyang 5 hectares na yan. Oo. Prime land yan, ha? It's not as if nasa bundok yan. Hindi. Prime land? Doon corner ng Ross Boulevard at ano yan? Rojas, Buendia. Buendia. Oo. Malapit sa cultural. Malapit sa entertainment city. May nagte-text dito, nagkaroon na rin daw ng annually, mayroong AgriLink. Ano yung AgriLink? Yung parang lahat ng agricultural machinery, products, etc. nag-ano rin doon. Machinery? Di importation yun. Hindi, may agri-products. Local. Meron tayong local agri-products. Mango, yung mga ganong klase. May AgriLink. Pero once a year lang yun. Once a year. Paano yung mga maliliit? Ang tinatanong dito yung mga maliliit na hindi Alam mo, nga if they had that, yung mga flea market na nakikita natin sa Quezon City, Makati, Parañaque, Taguig, di sana dyan bumabahay every weekend or something. Yun na lang sana. Sa mga mall, makakakita ko product from Ilocos. Oo, yung mga ganun. Tuwan-tuwa ako yung mga hindi ko Yung aani farmers market dun sa may Taguig na nawala na dahil nagkaroon ng real estate FTI. development sa FTI. Nawala na sila ron, ewan ko saan napunta. Hindi lang pagkain. Awawa naman. Hindi lang pagkain, pare. Yung mga yung mga handicrafts. Ano pa? Yung mga Dati they had that. industrial spare parts. Di ba? Mamimili ka dyan. Ano pa? IT products. Di ba pwedeng exhibit dyan? IT exhibit, expo. Sinasabi nila, gagaling ng Pilipino rito. At ang digital economy will save the Philippines. Anong ginagawa natin to promote it? Ayun, nakikinabang yung ang ganda pa ng pangalan. Investment and Capital Corporation of the Philippines. Ayan. Pueblo de Oro. In other words, ito yung salarin. Meron naman ng expo. You can go to Pueblo de Oro. Meron kami expo doon. Doon sa Cagayan. Cagayan. Saka dito sa Cavite. Dito nyo gawin sa May Bendia. Unless buyer ka, hindi ka entertained. Bayar ka ng Bayar ka ng... Meron sila showroom. May showroom doon. Oo. Lupat bahay. Bahay. Hindi kaya nakukonsensya yung mga cabinet member na nakaupo doon sa board? O wala na sila konsensya? Baka hindi nga nila yan eh. Alam? Hindi alam. Alam nila yan, pare. Para rin palang yung mga nagbubuntis. May perdaya sila tuwing mag-meeting yun. Baka yung mga staff lang ang nag-ano dyan eh. Ang chairman niyan, ang DTI secretary. Si ngayon yan? Roque. Si Roque. Baka yan. At walang reaction doon sa tantrum ni Coco Pimentel. Wala silang reaction. Deadma. Dapat pati ang media deadma. Sana ipagpatuloy ni Senator Pimentel. Tuloy-tuloy niya. Hindi niya pagpapatuloy natin. Oo. Para araw-araw makikita natin. May konsensya pa kaya yung mga yan? Meron naman. Meron siguro. Sana nga. Pwede naman doon ng on a regular basis, ma'am. Pwede tayo mag-fabric and textile and lahat ng mga natin clothing materials. Ganon. Mag-expo dun. O halimbawa, ito si Secretary Recto nagsasalita ngayon. Galing daw ng handling ng tariff ng bigas na Ganun na. Yan ang ating pag-asa para bumaba ang presyo ng bigas. Yan tariff. Kailangan daw i-share ng mga traders sa consumers yung biyaya ng mababang tariff. Yun ang kanya solusyon. Wala, sa kabila, sinabi na nila binabanatan nila yung mga traders Ay hindi, retailers ang binabanatan. Si Dar Jr., retailer daw, may kasalanan yan. Kayo, binigyan na kayo ng magandang presyo, hindi pa nyo magbenta. magbenta.